So, gumagawa na naman pala ng ingay itong si Kris Aquino mula sa Amerika dahil ihahabla daw niya si Dr. Willie Ong, mga kakotsero. Antindi ng aligasyon ni Kris Aquino dito sa mga ganap tungkol kay Doc Willie Ong, no? Siyempre, kung medyo updated na kayo sa mga kwento-kwento ngayon dito sa social media, kanina pong umaga, napabalita po na si Doc Willie Ong po ay kakasuhan ni Kris Aquino. Ano po yung nangyari? Ito, kwento ko sa inyo. Ayan. So, nandyan, no? Kris Aquino takes legal action against Doc Willie Ong for misleading ads. Ayan po, mga kotsero, no? Si Doc Willie Ong daw, mga kotsero, nagbabayad ng ads at ginagamit daw si Kris Aquino dito sa mga misleading daw na ads. Ayan, mabigat na akusasyon yan, mga kotsero. Okay, ano po yung nangyari dyan? So apparently, meron ho kasing kumakalat sa social media na mani. Okay, na mani. At sa social media po, sa Manila po ito, mga kotsero, naka-feature ang mukha ni Doc Willie Ong. Actually, siya yung mas prominent dito, no? Tsaka si Kris Aquino. At nakitaan ko rin yung ibang mga artista. Meron si Heart. Meron actually marami artista na nag-react dito sa mani na to na anti-cancer daw kasi. Ayan. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung mga pictures na na-share, no? Pero nagsalita kasi si Kris Aquino, ang sabi niya, ayan, napinsinulat niya dyan sa baba. Sabi niya, Attorney Buko, Attorney Ricky, I hope the post about me and this miracle whatever food has been taken down because sobrang hindi totoo. Until now, I'm unable to really eat food. It's still milk and more milk for me. Never ako na-diagnose as having cancer, and most of the nuts shown in the pictures I am allergic to. Yeah, alam naman natin sitwasyon ngayon ni Kris, no? Nasa abroad siya for what do you call this? An autoimmune disease, etc., etc. And there has been progress. Apparently, nag-i-improve daw ang kanyang kalusugan, etc., etc. Siyempre, meron pang mga politiko from Batangas na lumilipad ng Amerika para lang, I don't know, for bumisita sa kaibigan, whatever. So, all of us, lahat naman tayo, mga kotsero, updated sa buhay ni Kris Aquino. Kasi nga, ganun nga siya. Mahilig siya mag-update ng buhay niya sa buong mundo. Kaya tayo, God's gift to her ang social media. Kasi, ganun siya Actually, ewan ko ba? Basta ganun siya She craves attention for whatever reason. So, ayun na nga nangyari, no? Ngayon, ginagamit yung mga pictures niya nung may sakit siya at yung mga pinupost niya sa social media bilang pang-advertise daw sa isang miracle food. At ito po yung cease and desist order, no? Pasensya na po kung natakpan ako, pero ito po yung cease and desist order. Sorry, lumaki ako dyan, Wait. Kailangan lumiit ako. Wait. Ayan, palitin natin. Yan. Tapos ito yung palalakihin natin. Yan. Kung titingnan nyo, ayan, di ba cease and desist order? This is a cease and desist and demand. Kay Doc Willie Ong po yan naka-address. Ayan, kung tingnan nyo, Ayan, kay Doc Willie Ong po yan naka-address. Galing po yan ng Divina Law. Di ba? Mga abogado na yung nag-send sa kanya. Ayan, cease and desist and demand to remove misleading post. We write on behalf of our client, Miss Kris Aquino. So, yun nga. Nag-file na nga ng demand, no? Itong si Kris Aquino laban kay Doc Willie Ong. Kaso ang problema, ito nga. Ang problema, mga kakotsero, dito sa ginawa ni Kris Aquino, mukhang kulang sa due diligence. Kulang, ibig sabihin ng due diligence, mga kakotsero, mukhang hindi yata niya pinag-aralan kung sino ang tunay na nagpo-post. Kasi, mga kakotsero, nung pumutok po yung issue na to, nung binalita po ito ni Bilyonaryo, titingnan nyo dyan sa headline na yan, si Bilyonaryo po yan, ang nagsulat nito. Nung isinulat po ito ni Bilyonaryo, nag-comment po dito, si Doc Willie Ong. Ito yung kanyang comment sa Bilyonaryo. Hi to Bilyonaryo, wala po ako ini-endorse na kahit anong produkto except for one which is Birch Tree. Birch Tree Advance. Ayan, so medyo na-promote na rin sa channel natin, no?
which is a charity advocacy for seniors. All the rest, including mixed nuts, are fake. I am not an endorser or owner of these fake FB pages using my name. The fake ads issue a worldwide problem for influencers. I and many other influencers are the victims here. My official page has a blue verified checkmark. Ayan, kung titignan nyo dyan sa taas, oh, nakikita nyo dyan yung blue checkmark. Yan. Yan po yung kanyang official na Facebook account. I have no control on what fake pictures they post. I have reported this to FB for the past 5 years with little success. Since the scammers just keep making new FB accounts, this is a problem of many influencers. I hope you can clarify this and not harm my reputation. Salamat po, Doc Willie Ong. Actually, delikado po si bilyonaryo dito. Bakit? Kasi, this is a very libelous, it's partly libelous. Merong elements dito ng libel. Kasi kahit nagre-report lang siya, yung report, parang merong dating na nakakapanira kay Doc Willie Ong. So, dapat, ang next step ni bilyonaryo, dapat mag-issue sila ng statement. Not naman statement, pero i-report nila yung sinabi na yun nga ni Doc Willie. Parang yun yung magiging lusot nila dito, no? Kasi, nag-comment na si Doc Willie, dito mismo sa article na to, But anyway, kilala niyo naman si Doc Willie, mga kotsero, di ba? Alam niyo naman yan si Doc Willie, kahit na tumakbo yan itong eleksyon, no, kalaban ng ating gustong ihalal na si VP Sara Duterte, si Doc Willie, wala akong masamang tinapay dyan. Actually, kung hindi ho siya tumakbo bilang vice-presidente, let's say tumakbo siyang senador, or congressman, or kahit party list, mga kotsero, iboboto ko po yan, si Doc Willie. Kasi alam niyo po, parang si Doc Willie, parang subok na yan subok na yung tulong yan sa mamamayan, etc. So, para sa akin, I don't think si Doc Willie po is capable of making these kinds of advertisements, no? Actually, mga kotsero, kung titingnan nyo nga, from the naked eye, kung titingnan nyo lang yung mga ads, okay, ito, nagkumuha ko ng mga ilang shots. Ito yung pinost. Ayan, yan yung mani. Ayan, si Chris, picture ni Chris. Tapos, ito yung asawa ni Doc Willie, di ba? Obvious na pinatong yung mukha, Alam nyo po kung bakit obvious na pinatong yung mukha, mga kotsero? Tignan nyo yung size ng ulo niya sa balikat. Ang laki ng ulo. Hindi yung match, mga kotsero. At actually, kung titingnan nyo rin dito, si Doc Willie, pinatong lang din dito sa kung sino man to. Ayan, pinatong lang yung ulo niya. Diyan sa mamang yan. Kung sino man yung mamang yan. Bakit? Bakit ho, mga kotsero? Obvious po. Bakit po obvious? Nawalan ng leeg, Nawalan ng leeg, mga kotsero, si Doc Willie. So, it's very, very obvious na this is a fake post. Obvious po yan. Very, very obvious po yan. Ano pa po? Ano pa po yung mga... ang nag-post yan si Chris Aquino Update, kung sino man yung page na yan. Ito pa hong isa. Obvious po dito na ipinatong lang yung mga produkto. Tapos si Doc Willie, ipinatong lang din dito. Ayan, titingnan nyo. Bakit ho? Very obvious naman din ho kasi na ipinatong lang siya dyan. Tingnan nyo ho yung kulay niya, naiiba. Naiiba po sa original na picture. Ano ho ba yung original na picture? Ayan yung kay Chris. Ayan, yan sa anak niya. Ayan, yan. Yan yung totoong picture. Si Doc Willie, pinatong lang dyan. Obvious naman yan, di ba? So, obviously, hindi si Doc Willie ang gumagawa nito. It's very, very obvious. Ito, tingnan nyo to. Ginamit naman nilang page, si Doc asawa. Obvious din na hindi sila ang gumawa niyan. Obvious naman na Photoshop. Dito pa lang sa picture, Photoshop na agad. So, it's weird, actually, mga kotsero, na si Chris Aquino took it like this. Na bakit si Doc Willie ang finailan niya ng cease and desist and demand. Hindi naman kontrolado ni Doc Willie yung mga pages na yun. Buti sana, mga kotsero, ganito.
Kung ang sitwasyon si Doc Willie, yung mga ads na yon ay nakapost doon sa verified account ni Doc Willie. Tulad nito, pakita ko sa inyo, di ba? Kanina pinakita ko na sa inyo, may blue check mark eh. Ayan, tulad niyan, ito yung verified account ni Doc Willie. Yan po yung verified account niya. Kung titignan nyo, yung blue na yan yung blue, na yan sa dulo. Ibig sabihin yan, mga kotsero, verified yung account. Pag verified po yung account, ibig sabihin, yan yung totoong page niya. Actually, naghahabol din ako ng ganyan, blue check mark, para sa Coach Jarrett na Facebook page. Kasi ilang beses na ako nadidecline, hindi ko alam kung bakit. But, ayun nga, ganun nga, mga kotsero, no? Kung diyan po ipinost ni Doc Willie yung mga advertisements na yun, sure, pasok yung kaso na inihabla sa kanya laban ni Chris Aquino laban sa kanya. Pasok yun, sure. Bakit? Verified page na yan eh. Siya talaga ang may-ari niyan, si Doc Willie talaga. Kaso, yung mga advertisements na photoshop, na fake advertisements, ito ay ipinost sa mga iba't ibang pages na nakapangalan, iba nga, nakapangalan kay Chris eh. Diba? So alang makasuhan niya yung sarili niya. Si Chris din ba ang may-ari ng mga pages na yon? Malamang sa malamang, hindi. So, it's really weird. It's really weird, no? Para sa akin, na si Chris Aquino, focused on Doc Willie Ong. It's really weird. It's really interesting for me na ginawa niya yon. And mensahe lang po dito, mga kotsero, no? Ingat-ingat po tayo sa mga pinopost natin, no? Ingat po tayo sa mga pinapaniwalaan natin. Actually, may nakita pa akong mga advertisements niyan, mga fake advertisements si Doc Willie, naka-video pa. O parang ang merong isa parang nagle-lecture si Doc Willie, tapos tumuturo siya sa likod. Tumuturo siyang pa ganyan. And then, biglang lalabas yung pangalan ng produktong binebenta. Ayan. Tapos meron pang isa, Photoshop. So, parang Photoshop na picture, naka-overlay dun sa video ni Doc Willie. Tapos, nung gumalaw, merong ginalaw na meron siyang ginalaw na parang baso yata o bote. May ginalaw na parang bote o baso si Doc Willie. Tapos, nakasunod yung naka-picture, yung picture nung produktong binebenta. Na fake naman. It's an obvious fake video na I don't think Doc Willie will endorse voluntarily. And sinabi rin naman niya na Birch Tree Advance lang daw ang kanyang ine-endorso at charity pa raw. So, yun. So, ingat-ingat din po tayo sa mga pinapanood po natin at mga pinapaniwalaan po natin. Hindi po lahat na nanggagaling sa social media ay totoo. Siguruhin po natin na ito po verified information, no? At dapat tayo nag-iingat din talaga sa mga pinapanood natin sa social media, no? So, ito muna tayo magtatapos, mga kotsero, no? Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see you in our next Coach Jarrett Live, right? Bye everyone, see you next time. Bye.